mga programang concern ng bayan at muli sa atin pong programa ngayon at pag-uusapan nga po natin ng mga iba't ibang issue o concerns po ng atin pong lungsod at ang atin pong bansa. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating pong programa. Samahan niyo po ako sa ilang oras na tayo po ay magsasama-sama ngayong gabi at tayo nga po ay magkakamustahan. Diba? So samahan niyo po ulit ako. Ako nga po pala si Quiz Gerald, ang programang concern ng bayan dito nga po sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So kamusta po kayo? Kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Naway kayo po ay patuloy na lumalaban po dahil nga sa sobrang hirap po ng atin pong nararanasan. Gawa nga ng po napakamahal po ng mga bilihin sa ngayon. 'Di ba? Nagtataasan po ang mga presyo ng kung ano-ano. Nandiyan po ang presyo ng petrolyo, presyo po ng mga bilihin, kuryente, 'di ba? So bago nga po ako nung ako nga po ay papunta po rito sa himpilan ng atin pong stasyon, nakita ko na naman na pila na naman po ang mga nagpapagasolina. 'Di ba? Pila na naman po ang mga sasakyan, pila na naman po ang mga motor para po magpagasolina. Mukhang may nakaamba na naman pong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Naway patuloy nga po tayong nananawagan nga sa ating pong gobyerno na hangga't maigi po ay magkaroon po ng tinatawag na konkretong solusyon para po sa atin pong nararanasang krisis. Gawa nga ng napakamahal po talaga ng mga bilihin ngayon, gawa nga po ng presyo ng petrolyo. At pakiano nga yung natin, yung para makita ko yung mga comments and suggestions po ng atin pong mga kababayan. At maraming salamat po sa patuloy na pagla-like, pagko-comment, pag-share po ng aming pong mga contents dito nga po sa Paranaque Net Radio Worldwide sa pangunguna nga po ng programang concern ng bayan. At dahil nga po dyan, we are reaching the 42,000 followers. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo ay patuloy pong lumalakas at lumalawak at mas pinakikinggan na po tayo ng mga Paranyakenyo. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa programang concern ng bayan. Inuulit ko po, we are now in the we are reaching the 42,000 followers dito po sa FB. So maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay naliligaw sa mga iba pong mga social media, meron din po akong TikTok. Pwede nyo po akong i-follow po doon at nandun po yung mga ibang reels po natin. At yun naman po ay Quiz Gerald. Yun, sa TikTok naman po. Kung meron po kayong time, may follow din po ako. Maraming salamat po sa inyo. At sa atin nga pong pagproprograma ngayong gabi, kamusta po kayo? Magkamustahan naman po tayo. At base nga po sa mga nakaraang araw, ito po yung mga nangyari, di ba? Dahil nga nung mga nakaraang linggo nagkaroon po ng mga payouts po dun po sa mga tsuper natin, di ba? Sa mga tsuper natin na kung saan nabigyan po sila ng payout gawa ng napakamahal nga po ng presyo ng petrolyo, kaya nagkaroon ng tinatawag na fuel subsidy o ayuda. So kamusta naman po ang inyo pong experience dyan po sa tinatawag na fuel subsidy na yan sa pangunguna nga po ng DSWD at LTFRB sa tulong nga po ng mga LGU. So base nga po sa atin pong tinatalakay, doon po sa mga hindi pa nakakakuha ng tinatawag na fuel subsidy o ayuda mula po sa DSWD, meron po at magkakaroon po ng tinatawag na special payout. So, base po sa salaysay po ng ating pong DSWD Secretary Rex Gatchalian, magkakaroon nga po ng special payout para po sa mga hindi naaayudahang tsuper.
Diba? So, yun po yung magandang balita na kung saan ay kailangan po ng tinatawag na special payout para po doon sa mga tsuper na hindi pa naaayudahan gawa nga ng po wala sa listahan. So, ito po ay good news dahil nga po ay may kita po natin yung tinatawag na pagsisikap ng atin pong gobyerno upang maipaabot sa kahit anong kaparaanan ang tinatawag na tulong. So, yun po yung isang magandang sistema na kung saan may kita natin na meron pong mga lapses, di ba? Meron pong mga tinatawag na hindi po perpekto ang mga nangyayaring sistema because medyo tayo po ay sabihin na natin na nabigla sa pangyayari, nagkaroon ng tinatawag na biglaang gera, nagkaroon ng tinatawag na kailangan ng agarang solusyon at nakita nga ng ating pong gobyerno ang tinatawag na ayuda. So, yun po ang nakikita po natin dito na ginagawan po ng paraan ng DSWD na lahat po ng mga drivers o mga tsuper po natin magmula po sa jeepney, di ba? Sa tatlong gulong, sa riders, MC taxi, TNBS, di ba? Mabigyan po ng ayuda o fuel subsidy lahat. Diba? Dahil nga po sa kanila pong slogan, diba, ng DSWD, mas gugustuhin po nila na wala pong maiwan. So lahat nga po ng mga nanonood, pwede nyo po bang i-comment down below ang inyo pong barangay, diba? Kung meron po kayong mga gustong batiin, kamustahin, pwede po natin yung i-message po sa ating comment section. So, yun po. Ulitin ko po So, special payout para po sa mga tsuper natin o riders po natin na hindi pa naayudahan. Special payout, isasagawa po yan ng DSWD. So base po sa mga reports, ito po ay gagawin after po ng Semana Santa. So ibig sabihin by next week, magsisimula po ulit ang special payout para po sa mga hindi pa naaayudahan. Ito po ay sa tulong ng LTFRB at sa tulong na rin po ng LGU. Syempre, sa tulong na rin po ng mga kumpanya na kung saan kailangan pong maipasa ng maayos ang mga listahan para po wala po talagang maiwan. So yan po ay base po sa mga reports na nanggagaling sa DSWD. So maraming salamat po dahil nga inuulit ko, makikita po natin dito ang kasiguraduhan at kaseryosohan ng ating gobyerno na maipabot ang tulong at walang maiwanan. So yun, maraming salamat po. Again, tuloy-tuloy po tayo. At isa na naman pong magandang balita, ngayong araw nga po ay pinangunahan po ng ating pong Pangulo Bongbong Marcos ang pagbubukas po ng Cavite C5 Link Segment B, Segment 3B na kung saan inaasahang mas mapapabilis po ang biyahe ng mga motorista. Ayon po sa Pangulo, ang dating 1 oras hanggang 1.5 oras na biyahe po ay maaari na raw pong maging 15 minutes na lang dahil po yan sa bagong koneksyon mula Cavitex hanggang C5. Dagdag pa po niya, toll-free ang bagong segment hanggang katapusan ng buwan ng Abril. So, napakaganda po nito. Lalong-lalo na po sa mga bumabiyahe mula po Parañaque to Taguig, Taguig to Parañaque, Cavite to Parañaque, Cavite to Taguig. So, yan po ay magandang palatandaan na ang gobyerno po ay seryoso din pong maibsan ang trapiko. Diba? So, ayan po. So, inuulit ko po yun pong Cavite yun pong Cavite C5 Link, di ba? Yun pong Cavite C5 Link.
Pinangunahan po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan niya po ang pagbubukas nito para at least yung trapiko, lalong-lalo na po sa darating na Semana Santa, dahil nga napakaraming nagsisiuwian po, mga kababayan natin, ano. So naway ito na po ang isa sa mga palatandaan upang maramdaman na natin yung tinatawag na ginhawa sa commute, 'di ba? Sa ginhawa sa trapiko. So napakaganda po niyan, 'di ba? Paranaque to Taguig, 'di ba? Alam naman natin na talagang hindi natin maiiwasan ng trapiko, kaya yung tinatawag na biyahe na yan talaga namang napakabigat. Pero at least itong bagong segment, ito nga pong bagong bukas na C5 link ng Cavitex, naway ito na po ang simula ng ginhawa para po sa ating mga motoristang madalas bumiyahe ng Paranaque to Taguig, Cavite to Paranaque, Cavite to Taguig. So maraming salamat po. At syempre bumabati rin po tayo in behalf of Paranaque Net Radio Worldwide. Binabati rin po natin syempre ang nagdaang kaarawan po ng atin pong dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, di ba? So sabi nga dito sa atin pong himpilan, isang taus-pusong pagbati, di ba? Maligayang kaarawan syempre sa atin pong dating Pangulo Rodi Duterte. Sa puso ng maraming Pilipino, mananatili ang inyong alaala ng paglilingkod sa mga panahong mahirap at puno ng hamon. Kayo po ay naging bahagi ng kwento ng atin pong bansa. Hindi man po magkakapareho ang pananaw ng bawat isa, iisa po ang hangarin ng sambayanan. Iisa po ang hangarin ng atin pong bansa. Magkaroon po ng maayos at mas ligtas at mas matatag. Sa araw po ng inyo pong kaarawan, naway patuloy po kayong pagkalooban ng kalusugan, kapayapaan at lakas ng loob. Mula po sa sambayan ng Pilipino at mula po sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, maraming salamat at maligayang kaarawan, Ex-President Rodrigo Roa Duterte. So nandyan po dapat ang atin pong paggalang, dahil nga po yan po ay hindi po kung sino man lang, yan po ay dating Pangulo ng atin pong bansa. Kaya deserve po niya ang maayos na pagbate at maayos na kalusugan. So sabi nga po ng iba, bring him home. Diba? So hindi man tayo magkakapareho ng tinatawag na pananaw, magkakaparehas po tayong Pilipino. So wala naman po tayong ibang hinangad kundi ang peaceful at mas maayos na bansa. So yun po, sa patuloy po natin na pagproprograma dito po sa concern ng bayan, syempre sa himpilan ng PNRW Worldwide, nakita po natin yung tinatawag na pagtaas po ng ilang presyo ng grocery items, di ba? So, ako po bilang syempre bilang consumer, napapansin ko talaga na meron pong mga nagmahal na mga bilihin, lalong-lalo na yung presyo ng gulay, di ba? Yung presyo po ng manok, presyo po ng isda, diba? Talagang nagmahal po, ano? Kaya sabi rin po dito base po sa reports po ng atin pong base po sa mga impormasyong nakalap ng ating himpilan, posible pa po na mas tumaas ang presyo ng ilang grocery items sa Abril. So next month, kaya po tumaas dahil po apektado po yan sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, na kung saan syempre hindi naman mahahatid yung mga grocery na yan sa dapat na paghatiran kung hindi gagamit ng gasolina, hindi gagamit ng petrolyo. Kaya pag ang petrolyo ang tumaas, expected na po natin na lahat po ng mga pinagagamitan ng mga yan talagang tataas. So inuulit ko po, presyo ng ilang grocery items inaasahan na po na tataas
sa Abril. So, nako, mukhang kailangan natin talagang higpitan ng ating mga bulsa at pantalon para tayo ay makasurvive sa krisis na to. Kaya sabi ko nga, palagi kong sinasabi, 'di ba, na maging matalino sa paggastos, maging matalino sa pagbili. Kung ano po yung mga hindi masyadong kailangan, baka pwede na wag muna natin siyang bilihin, kundi unahin natin yung mga basic o tinatawag na needing necessity like pagkain, 'di ba? Bigas, 'di ba? So, yun po ang panawagan din po natin sa atin pong mga kababayan. 'Di ba? So, sabi po sa ating comment section, magandang gabi, CNB, Kuis Gerald, at sa lahat ng nanonood. Syempre, ito po yung number 1 na number 1 fan ko, tsaka number 1 supporter ko, 'di ba? So, maraming salamat. 'Di ba? So, like and share po sa ating pong programa. At syempre, kaakibat po ng pagtaas ng presyo ng bilihin, 'di ba? Marami na rin po mga nakaamba na pagtaas. Nandiyan na po yung kuryente, 'di ba? So, expected na rin po natin sana siguro 'to dahil nga sabi nga nila sabi nga po ng iilan, lahat na raw po ay nagtaas. Sweldo na lang daw po ang hindi. Kaya, nako, kapit pa mga kababayan. So, sabi dito, tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa ngayong gabi at nagpapasalamat po ako sa mga nanonood ngayon at wait lang. Yon, good evening, Kuis Ian. Maraming salamat din sa iyong panonood. Like and share po tayo. At tuloy-tuloy po yung atin pong programa ngayon. Yung atin pong programa ngayong gabi, tayo po yung mga ngamusta lang, makakipagkamustahan lang tayo. At pacheck nga ako, pacheck nga bakit hindi ko nakikita yung comment. At sa live chat wala. Okay. Wait lang. Ayun, wait lang check lang namin para at least mas maayos yung ating programa. Okay, so okay. Balik tayo sa ating pong programa. Panawagan din po. Okay? Panawagan po ng ating pong butihing Panawagan po ng ating pong butihing Senator Amy Marcos, mga kaltas sa sahod katulad po ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig o sa mga kawani ng gobyerno, yung GSIS, ipinananawagan po niya na itigil po muna. Bakit po? Para po buo ang matanggap na sahod ng mga manggagawa. So sabi po niya, tigilan muna ang salary deductions para buong makuha ng Pilipino ang sahod nila sa panahon ng krisis. Yan po ay ipinanawagan at sinabi mismo ng atin pong Senador Amy Marcos. Kung kayo po ba ang tatanungin, pabor po ba kayo na tanggalin muna lahat ng mga kaltasin sa sahod para daw pong buo makuha ang sahod? Kung kayo po ang tatanungin, pabor po ba kayo o hindi? Comment down below. Ayun. So, kung ako naman ang tatanungin, kasi po ang mga kaltasin po na yan, alam naman po natin, para po yan sa benepisyo, 'di ba? So, kung tatanggalin po natin yan sa ngayon, pwede naman ho. 'Di ba? Pero kung meron pang mga mas konkretong solusyon, 'di ba, na magagawa, mas mabuti siguro na yun muna ang tingnan. Pero kung kakaltasin, na para po daw na makuha ng buo yung sahod, pwede naman ho.
Kaso, kung isipin po ba natin, yan po ba ay konkreto o band-aid na naman ang solution, di ba? So, ayun. Isa pa po na ipinananawagan naman. Wait lang. Cash aid o ayuda para po sa mga minimum wage earners. Sang-ayon po ba kayo? Pag-aaralan pa raw po ng palasyo kung kinakailangang bigyan ng cash aid ang minimum wage earners, kasabay po yan ng krisis na kinakaharap po ng ating bansa. Dulot po yan ng tensyon sa Middle East. Ayon po kay PCO Yusek Claire Castro, pag-aaralan pa daw po ng palasyo. Dagdag pa ni Castro, nakadepende rin ang pamamahagi ng cash aid sa budget na inilaan o ilalaan para rito. Kung kayo po ba ang tatanungin, pabor po ba kayo na magkaroon ng ayuda ang mga minimum wage earners? 'Di ba? Kung kayo po ay sa sang-ayon, comment down below, at kung hindi naman po, comment down below din, 'di ba? Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programang Concern ng Bayan. Puro ayuda na. Puro ayuda yung nababasa natin, ano? Puro ayuda pala yung mga napopost natin ng mga nakarang araw. Ayuda sa yan, yung mga super natin, ayuda daw sa mga minimum wage earners, di ba? So, nako, puro ayuda na. So nabanggit po natin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi ko nga, kaakibat po niyan yung pagtaas po ng presyo ng LPG. Yung dating 800, 900, 1,000, posible pong pumalo po yan sa 1,500 pesos. Naku po, mabigat-bigat po ito, lalong-lalo na doon sa mga merong negosyo na pinaggagamitan po ng LPG. Nandyan po yung mga karinderya po natin, yung mga small entrepreneurs po natin, yung mga karinderya, di ba? Nandyan po yung mga nakikita po natin, yung mga nagbebenta sa streets po natin, yung mga street food vendors po natin na gumagamit ng mga LPG. Nako po, apektado po sila nito. Base po sa reports, okay? Base po sa nakalap na impormasyon, tiniyak po ni LPGMA founder Arnel T na may tiyak o sapat na supply ng LPG po sa bansa. Gayunpaman, inamin niyang posibleng maging hamon ang presyo o posible pong tumaas ang presyo nito sa mga susunod po na araw dahil po inaasahang tataas po ang halaga nito. Sa panayam po sa kanya, ipinilawanag po ni LPGMA founder na tumataas po ang shipping cost. Okay, ng mga ito. Dulot po yan ng pagsirit po o pagtaas ng presyo ng langis at patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Dahil po dyan, posibleng umabot po talaga sa 1,500 ang presyo ng kada 11 kilos na LPG cylinder. Nako. So, medyo mabigat po talaga ito para sa atin pong mga kababayan. Kaya, nako, lahat na po, sabi ko nga, lahat na po nagsitaasa na. Dahil nga sabi ko nga, kapag ka po ang petrolyo o gas po ang tumaas, nako, asahan po natin, sunod-sunod na po talagang pagtaas ng mga yan. Okay, like and share po tayo. Like and share po sa ating pong programa ngayong gabi.
Okay, base rin po sa wait lang. Meron nga rin po tayong nabalitaan na alam nyo na medyo hindi magandang balita yung tinatawag na pagpila po sa mga ayuda. 'Di ba? Na kalaunan po o yung mga nakarang araw may nabalitaan po tayo na hindi po ito sa Parañaque, sa ibang lugar po ito na sa gitna po ng pila sa ayuda, meron pong hinimatay na isang senior citizen. Okay, ito po ay medyo nakakalungkot dahil nga po, alam naman po natin kapag matanda na po ang tao, medyo mahinahihirapan na po sa mga ganong sitwasyon, yung masiksikan, yung pila, di ba? Kaya medyo yun po yung medyo ipinananawagan po natin na baka sakali mas pagaanin po ang sistema sa mga ayuda. Diba? Andiyan na rin po yung tinatawag na impeachment po kontra sa ating pong VP Sara Duterte, personal na pong sinimulan. Diba? So, ayun nga, sana nga po, nasa tamang direksyon po ang ating pong Kongreso. Regarding po sa mga ginagawa po nilang mga sesyon, 'di ba? Kung impeachment po ba talaga ang kailangan ngayon pong panahon na ito, why not, 'di ba? Kung hindi naman at may mas importante pang bagay na paglaanan ng oras, mas maigi dahil nga nandun tayo sa sitwasyon na kung saan mas dapat unahin natin ang kalagayan ng ating pong mga kababayan. So, andyan din po yung mga mall hours po, binabawasan na po. Okay, yung mga oras sa mga mall dahil nga po yan po ay pagtitipid sa energy, sa enerhiya po, yung sa ilaw, sa kuryente. Dahil nga po ng mga nakarang araw din nagdeklara na po ng state of national emergency. Okay, o na PBBM nagdeklara na rin po ng state of national energy emergency. Yan. So, nung nakaraan din po, ipinag-utos din po ng atin pong Pangulo na magkaroon din po ng fuel subsidy o ayuda para po doon sa mga bus units na nagkakahalaga po ng 10,000. Ayun po mismo yan sa atin pong Pangulo. Okay? Nung nakaraan na nga po na pumunta po siya ng PITX, 'di ba? Nang kinausap niya po yung mga bus units po doon, yung mga bus units drivers and operators po. Kada po unit magkakaroon po ng 10,000 ang bawat pong unit. So, malaking tulong din po 'yan dahil nga apektado po sila ng tinatawag na krisis sa petrolyo. Alam naman po natin 'yan, At okay, so isa rin po sa okay, nung nakaraan po binalita po natin yung tinatawag na libreng bigas po. Okay, na pinangunahan nga po ng atin pong butihing Mayor Kuya Edwin Olivares. Okay? Yung wait lang. Okay, kindly like and share po yung atin pong programa ngayong gabi. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Yung libreng bigas ay sisimulan na po sa Abril. At base po sa mga reports, ito pong libreng bigas na po na ito ay 6 na beses po na gagawin. So, ibig sabihin, 6 times po o 6 na buwan na gagawin po yan. Diba?
Base po yan sa atin pong butihing Mayor Kuya Edwin Olivares na yung libreng bigas po ay 6 na beses o 6 na buwan. Okay? Kada vulnerable tawag dito, kada po kung sino po yung makakatanggap ng libreng bigas na ito. Ibig sabihin po, vulnerable sector. So, ibig sabihin po, yung mas higit nangangailangan. So, it depends po doon kung sino po yung mga vulnerable sector na po na yan. Kaya, kung sino man po yung in charge po sa pamamigay po nito, naway ito po ay maging maayos at patas. Dahil nga po, biro mo, napakalaking tulong po ng 10 kilong bigas kada buwan. Di ba? So napakagandang balita po nito. Dahil nga sino ba naman po ang may aayaw sa gantong kapakagandang programa. So kindly like and share ulitin ko po. Okay, di ko po makita yung mga comments po ninyo. Hindi, meron dito sa akin pero dito wala, di ko makita. Okay, so bago po ang lahat, okay, binabati ko po kayong lahat na nasa online world. Binabati ko rin po lahat syempre ng mga admin po ng mga groups po, syempre especially sa mga dito po sa lugar ng Parañaque. Maraming salamat sa patuloy po na approve sa aming mga posting. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga nagme-mensahe, nagme-message po sa amin, nagko-comment, nagla-like, sa lahat po ng mga posting po ng Parañaque Net Radio Worldwide, syempre ng Concern ng Bayan, maraming salamat po. At uulitin ko po, ang Concern ng Bayan ay nandito po at sinimulan po ng atin pong himpilan upang mas marinig po natin ang taong bayan. So, dahil nga po naniniwala po tayo ng isang simpleng concern, kapag po hindi po yan na-aksyonan o hindi po binigyang pansin, lumalala po yan at lumalaki at nagiging malaking problema. So, nandito po ang Concern ng Bayan para po kahit papano maipanawagan at kung alam nating priority at alam nating kailangang solusyonan agad, solusyonan, di ba? Ng atin pong mga lingkod bayan at atin pong mga, syempre, kung sino man po ang kailangang umaksyon doon po sa tinatawag na concern. Di ba? So, nagpapasalamat naman po kami sa lahat po ng mga lingkod bayan natin na na-appreciate po ang programang Concern ng Bayan. Syempre, maraming salamat po sa inyo. Di ba? At doon naman po sa hindi nakaka-appreciate sa programa po natin ng Concern ng Bayan, maraming salamat din po sa inyo. God bless po sa inyo. So maraming salamat. Dahil nga ang Concern ng Bayan ay nandito para po at least kahit papano malaman po natin yung concern ng atin pong mga kababayan. Diba? So, ulitin ko po, yung libreng bigas po, para po yan sa mga vulnerable sector. At kung kayo po ay kwalipikado, yung libreng bigas na po na ito or yung rice subsidy ay mabibigyan po kayo ng 6 na beses. So, 6 times. So, 6 na buwan po yung gagawin. Base po sa atin pong butihing Kuya Edwin Olivares, sa atin pong butihing Mayor, 6 na buwan kayong masusuplayan ng 10 kilo na bigas. Buwan-buwan po yan. Sa 6 months, meron po kayong 60 kilos in total. Napakagandang programa po yan ng ating lungsod para po sa mga vulnerable sector o doon sa mas higit na nangangailangan. So, napakagandang programa po yan. Kaya sabi ko nga, doon po sa mga mag-handle po niyan, kung ano pong departamento yan, pakiusap naman. Diba?
ayusin po natin ang proseso at sistema na kung maaari, wag na po nating pahirapan at mas padaliin po natin ang sistema. Kung may mga requirements po ba yan o qualifications or what, pakiusap, ayusin po natin ang abiso dahil sa simple na abiso, sa maling abiso, dyan po nagkakaroon ng kawindangan ng ating pong mga kababayan. 'Di ba? Public dissemination, tamang information dissemination, 'di ba? Aktibo, ewan ko lang kung hindi pa nila malaman 'yan. At doon naman po sa mga kababayan po natin na nananawagan na mabigyan lahat, tignan natin yung mga abiso. Dahil nga alam ko naman, wala naman pong ibang hinangad ang ating pong lungsod, umayos po ang kalagayan ng atin pong mga kababayan, especially dito sa lungsod ng Parañaque. So, abang po tayo ng mga susunod pang abiso regarding sa mga subsidy na yan. Ano? So, muli, dito po sa concern ng bayan, sabi ko nga, wala tayong ibang hinangad, kundi mapabuti po ang atin pong public information dissemination dahil nga napaka-importante ng impormasyon lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Di ba? So, ayun nga, so maraming salamat po sa patuloy na pagsama po sa akin dito ngayon sa atin pong programang Concern ng Bayan. At dito po sa Concern ng Bayan, pwede po kayo sa lahat po ng mga nagbe-message po sa amin, gusto ko lang po sabihin sa inyo na nababasa po namin lahat yan. At hanggat kaya po, nire-replyan po ng atin po mga admins po yan. At doon din po sa mga nagme-mensahe at din po namin nasasagot agad-agad. Paumanhin po dahil nga po napakarami nagbe-mensahe at iniisa-isa po natin yan hanggang malaman po natin yung pinaka-importanting concern para po at least mauna na po natin na may panawagan. Okay? So, doon naman po sa mga nagko-komento sa atin pong mga posting, maraming salamat din po. At pakiusap naman po doon po sa mga alam nyo na, patuloy po na nananawagan dito po sa ating mong programa, konting tiis at tiyaga lang po dahil nga po wala naman po tayong ibang magagawa pa kundi maipanawagan sa pangunguna nga po syempre ng ating pong lingkod, ng inyong pong lingkod, Kuis Gerald. So maraming salamat po at asahan po ninyo na patuloy po nating palalakasin pa ang ating pong programa at ang ating pong himpilan syempre sa pangunguna nga po ng ating pong chairman Gaspar Latam na meron din pong programa at gusto ko rin po sabihin po sa inyo na suportahan din po natin ang mga ibang programa ng Parañaque Net Radio bukod po sa Concern ng Bayan. Nandyan po ang Media Patrol, syempre ng ating pong Chairman Gaspar Latam. Nandyan po ang Kusapang Kalye ni Kuya Jojo Santeco. Nandyan po ang Teleradyo Diario ni Kuis Reden Oro. Nandyan po ang Kontrapunto ni Kuya June Palacol. Okay, so marami po kayong matututunan sa mga yan, sa atin po mga alam nyo na, mga veterans, di ba? So, ayun, maraming salamat po sa inyo. Tandaan po ninyo kapag ka-concern ng CNB, tuwing Lunes po yan ng alas 8 ng gabi, 8 p.m. onwards. At sa lahat po ng mga gusto niyo mapag-usapan, pwede niyo po i-comment, i-message po sa amin yan. At makakaasa po kayo na patuloy po ang ating pong programa upang maipanawagan ang mga importanteng concern ng ating pong mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At inuulit ko po, ang Parañaque Net Radio Worldwide ay na-reach na po ang 42,000 followers. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa atin pong himpilang Parañaque Net Radio at Concern ng Bayan. Diba? So, sabi ko nga, sa mga iba pong mga makakaasa din po kayo na patuloy po nating ipapanawagan yung mga simple at mga makababulahang mga concerns. Huwag po kayo mag-alala dyan, At
Medyo mahina po yata ang ating pong signal, medyo mahina po yata ang ating internet, ano. So yun, sabi po ni Ate Norbil, good evening po. Yan, good evening din po. Okay, so sa lahat po ng mga unit po natin, okay, meron po tayong meeting bukas. Di ba? Papanawagan ko na rin po dito. Maraming salamat. At yun po. Okay, so maaga po tayo natapos ngayon dahil nga sabi ko, kamustahan lang tayo, 'di ba? So, mag-Holy Week po ngayon, mag-iingat po kayo, 'di ba? Ngayon napakainit po ng panahon ngayon. Huwag po kayong wag niyo pong kalimutan na magbaon po palagi ng tubig dahil nga napakainit po ng panahon ngayon. Doon naman po sa mga magta-travel o uuwi po ng probinsya, dahil nga po mahaba po ang Holy Week, diba? Ngayon po ay Holy Monday, diba? So pagdating po ng Huwebes, wala na pong pasok ang iba po sa atin hanggang linggo na po yan. Kaya doon po sa mga uuwi ng probinsya, diba? Mag-ingat, diba? At magbaon po ng pasensya, magbaon po ng tubig, diba? At wag din niyo pong kalimutan ng pasalubong, diba? Pag sa mga uuwi at uuwi din sa Manila, pasalubungan po natin ang ating po mga mahal sa buhay dito, diba? So maraming salamat po. At muli, diba? Sabi ko nga dito po sa ating pong programang Concern ng Bayan. Ang Concern ng Bayan po ay naniniwala na kapag ka merong ipinaririnig, meron pong makikinig. At kapag ka merong nakinig, meron po yang kaakibat na aksyon. Dahil po, ang Concern ng Bayan ay boses mo at boses po ng lahat. Muli, Quiz Gerald po ng CNB o Concern ng Bayan na nagpapasalamat po sa inyo. Diba? At sa ating himpilang Paranaque Net Radio sa patuloy na suporta, magkita-kita po ulit tayo sa susunod po na Lunes sa ganap din po na alas 8 at makakaasa po kayo na mas palalakasin pa natin ang ating programa, hindi lamang po ng Concern ng Bayan kundi ang himpilang Paranaque Net Radio worldwide. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na linggo. Quiz Gerald po ng Concern ng Bayan.